Wala na bang dagdag Mang Cardo? May project ako sa school eh. Napakamot na lang si Sherwin sa kanyang ulo. Maghapon na siyang nangangalakal. Yun kasi ang ginagawa niya kapag may kailangan siyang bayaran sa school. Sige. 20 bigay ko na sa'yo. Parang lagi kang hirap at gipit na gipit ah. Tanong ni Mang Cardo. Hindi naman po sa ganun. May nakakain pa rin naman po kami. Marami lang pong kailangan sa school. Ayoko lang po na humingi kina nanay at tatay. Dahil alam ko namang sapat na lang talaga sa aming magkakapatid yon. Hindi na kaya kung hihingi pa po ako ng extra. Napangiti si Mang Cardo. Masikap kang bata ka. Ituloy mo yan. Aahon din kayo sa hirap. Ganyan din kaming magkakapatid dati. Pero nang magkatrabaho na kami lahat, medyo umayos na rin naman ang buhay. Yun din ang pinaniniwalaan ni Sherwin. Wala lang silang masyadong magawa dahil masyado pang bata. Kaya nga sinisikap niyang mag-aral. Para kapag tumanda na, mas marami pa rin ang oportunidad. Basta habang bata, yon ang naging diskarte ni Sherwin. Pero nang tumungtong ng high school, marunong na siyang magtrabaho. Nagsa-sideline sa construction o kaya naman ay tumutulong sa pagkukumpuni ng mga sirang motor at tricycle. Nagbubuhat din siya ng mga gamit sa pier kapag umaga. Kaya kahit papaano, nakakapasok siya sa school na hindi na humihingi ng baon. Ano? Ayaw mo ng baon? Tanong ng kanyang ama. Umiling naman si Sherwin. Hindi na tay. Ibigay nyo na lang po sa mga kapatid ko. May pera pa naman po ako. Tinanong ulit siya nito. Sigurado ka? Tipid siyang umiti. Opo, nakakadalhensya naman po ako ng pera para sa mga kailangan ko sa school. At oo nga pala tay, alam kong hindi ko pa nabubuksan sa inyo pero gusto ko ho sanang tumuntong sa kolehiyo. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ama. Pasensya na, tatapatin kita Sherwin. Hindi ko na kayo kayang pag-aralin pa sa kolehiyo. Kayong magkakapatid. Marahang tumango si Sherwin. Alam ko naman po yun tatay. Pinapaalam ko lang naman po. At ako na po ang bahala sa pag-aaral ko. Gusto ko lang pong malaman ninyo. Kasi baka asahan niyo po akong tumulong agad sa pamilya pagkatapos ko po sa high school. Nako, hindi anak. Sabi ng ama niya. Ang totoo niyan, nahihiya ako sa inyong magkakapatid. Kung gusto mong mag-aral, hindi ka naman namin pipigilan ng nanay mo. Hindi rin namin kayo inuobliga na tulungan kami. Batid ni Sherwin na wala naman silang obligasyong mga anak. Pero gusto niyang bigyan ang mga ito ng magandang buhay. Karapat-dapat naman ang mga magulang nila, lalo na't ginagawa ng mga ito ang lahat para sa kanila. Kulang man, pero nagsisikap pa rin. At sapat na sa kanilang magkakapatid na malaman na mahal sila ng kanilang ama't ina. Salamat po, tatay. Saad ni Sherwin. Mapalad po kaming kayo ang magulang namin. Hindi naman din po yun pagtanaw ng utang na loob. Parang gusto ko lang po na ibalik ang pagmamahal na ibinigay nyo sa amin. Pinalaki nyo po kami ng maayos kaya sa tingin ko naman po, ibabalik namin lahat ng pag-aalaga ninyo sa amin kapag kaya na namin. Kahit pagod, bahagyang umaliwalas ang mukha ng kanyang ama. Ano bang kukunin mo sa college? Mechanical engineering po sana. At kapag nakaipon ng kaunti, gusto ko pong sumakay ng barko para mas makaipon. Sagot ni Sherwin. Tumaas ang kilay ng tatay niya. Mahal yun, hindi ba? Tumawa naman si Sherwin. Mahal naman po talaga mag-aral kahit nasa public school pa. Pero kapag nandyan na, kaya naman na po yan. Nakakatapos nga po yung iba. Kaya ko rin po yun, tay. Huwag po kayong mag-alala. Punong-puno talaga si Sherwin ng pangarap at pag-asa. Ipinanganak na nga siyang mahirap, hindi naman siya papayag na hanggang pagtanda, ganoon pa rin ang kanyang buhay. Gusto niya rin kasi talagang ialis ang pamilya niya kung saan sila nakatira, lalo na at delikado. Hoy! Malakas na sigaw ni Sherwin. Mga anak ng... Nagmamadali siyang naglakad. Dalawang lalaki ang nakayuko, nakatagilid ang mga ulo sa hindi magandang anggulo habang nasa likod ng bahay nila, sa mismong tapat pa ng banyo. Isang pagdagsa ng galit ang bumalot sa kanya. Alam niyang may sinisilipan ang mga ito sa mga kapatid niya. Hoy! Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Sherwin at kumuha ng pwedeng ibato sa mga nangboboso.
Nagulat ang mga lalaki. Nanlaki ang mga mata sa gulat. May nabato siya at dumugo pa nga ang noo. Walang ibang nagawa kundi kumaripas ang mga ito ng takbo. Napamura siya at pumasok agad sa loob ng bahay. Lila, nandito ka ba? Tanong niya sa kapatid na babae. Lumabas sa kwarto ang kanyang kapatid. Bagong ligo at bihis na. Nagulat ako nang biglang may kumalampag sa labas. Anong meron? May dalawang lalaki, nakasilip sila sa banyo. Pumasok agad si Sherwin sa banyo at nakitang may butas na ginawa roon ang mga manyak. Ano? Seryoso ka ba? Kadiri, may naninilip sa atin kapag naliligo. Nahuli mo ba? Tanong ni Lila sa kanya. Hindi, nakatakbo agad. Pero siguro naman, hindi na nila gagawin kasi alam na nilang may mga nakakakita. Mga bastos. Kaya ayaw ko sa lugar na to eh. Ang daming masasamang hasang. Kahit nakasuot pa ng school uniform, inayos niya agad ang mga butas-butas sa banyo nila. Tingnan niya lang kung may makasilip pa roon. Dalawa pa naman ang dalaga niyang kapatid. Idagdag pa ang kanyang ina. Kapag uwi ka, mag-text ka sa akin ha. Susunduin kita. Saad ni Sherwin. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Kuya, okay lang. Wag na. Kumunot ang noo ni Sherwin. Anong okay lang? Hindi okay yun, Lila. May mga naninilip sa'yo kanina dito sa atin. Baka mamaya, abangan ka ng mga yon. Mahirap na. Mabuti nang maingat. Umiling si Lila. Kuya Sherwin, wag na. Please, okay nga lang ako. Saka mapapagod ka lang. Pagkatapos mo sa school, dumediretso ka pa sa trabaho mo. Hassle sa time mo, di ba? Ayos nga lang. Wag na nga sabi. Putol ni Lila. Kuya, ang kulit naman. Kaya ko na nga. Pinamiwangan niya ito. Ikaw na nga ang susunduin ko, ayaw mo pa. Anong problema mo? Napilitan si Lila na magsabi ng totoo. Kasi may naghahatid na sa akin. Boyfriend ko. Napamura si Sherwin. Sinong boyfriend yan? Lagot ka kay nanay at tatay. Hinawakan ng dalaga ang kanyang braso. Huwag mo na lang sabihin. Kuya Sherwin, hindi papayag yung mga yun eh. Saka mabait naman ang boyfriend ko. Mas may disiplina pa ngayon kaysa sa akin. Sinamaan niya ito ng tingin. Nako Lila, siguraduhin mo lang. Huwag mo pabayaan ang pag-aaral mo. Malilintikan ka sa akin pati yung sinasabi mong boyfriend mo. Tumango agad si Lila. Matamang tiningnan ni Sherwin ng kapatid. May tiwala naman siya rito. Kilala niya ang dalaga. At katulad niya, marami rin itong pangarap sa buhay. Oh, anong ginagawa mo dyan? Bakit? May problema ba? Tanong sa kanya ni Joanna, ang kaibigan niya at babae na gusto na rin. Nang makitang walang butas sa banyo, lumabas na rin naman si Sherwin. Dinodouble check ko lang. Mamaya may naninilip din sa'yo rito. May nahuli kasi ako rin sa amin. Sinisilipan si Lila. Napasinghap naman si Joanna. Aha? Nakakatakot naman kapag ganun. Delikado rito talaga sa atin. Ang dami nang halangang bituka, marami rin ng bastos. Sanay na naman si Sherwin sa gulo ng lugar nila sa Tondo. Kahit almusal sa umaga, may lahok na mura ng mga kapitbahay. Kahit saan siya lumingon, may maingay, may mga batang nagkakagulo at may mga nag-aaway na mga tao. Para bang naging tapunan na ng lahat na pangit na katangian ang lugar nila. Humarap siya sa dalaga. Okay naman Joanna. Baka kung ikaw ang nasilipan, makakapanapak din ako. Tipid nang ngumiti si Joanna. Salamat kung ganon. Kahit wala akong kapatid, okay lang kasi nandyan ka naman. Hindi lang kita kaibigan. Parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kahit si Mama, ganoon na rin ang tingin sa'yo. Nawala ang ngiti ni Sherwin. Kapatid pa nga. Ha? Ano yon? Tanong pa ni Joanna. Umiling agad siya at inakbayan ito. Wala. Halika na. Punta na tayo sa kanto. Ililibre kita ng merienda. Bahagya niyang tiningnan si Joanna. Hindi naman siya manhid, puro aral at pangarap. Katulad lang din naman siya ng ibang kabataan. Nagkakaroon ng crush at nakakaramdam din naman siya ng kilig. Kaso, ang babaeng gusto ni Sherwin, kapatid lang pala ang turing sa kanya. Matagal na siyang may pagtingin kay Joanna. Sa lahat naman kasi ng tao sa kanila, isa ito sa talagang masasabi niyang matinong babae at hindi masyadong lumalabas ng bahay. Ganoon pa naman ang mga tipo ni Sherwin, pero dahil marami pang priority sa buhay, hindi niya na muna naisip na ligawan ito.
Saka na siguro kapag maayos na ang kanyang buhay at ang pamilya. Nalilibre ka na ngayon na. Baka mamaya kulangin ka sa panggastos mo. Ako na lang ang magbabayad nito. Kukuha na sana si Joanna ng pera sa wallet pero agad niyang pinigilan. Wag na. Ako na nga. Hindi naman ako mag-aaya kung wala akong pera. Kaya pa naman ang budget ko. Halika na. Maupo na tayo ron. Tagal din nating hindi nag-usap. Pareho tayong busy sa school. Sabi pa ni Sherwin. Tumango naman si Joanna at umupo na sa tabi niya. Oo nga graduating na rin kasi tapos inaasikaso ko rin yung enrollment ko sa college. Sa Batangas ako mag-aaral Natigilan sa pagmuya ng kikiam si Sherwin. Bakit sa Batangas pa? Marami namang school dito sa Maynila, hindi ba? Tipid nang ngumiti si Joanna. Hindi ako kayang pag-aralin ng mama ko Yung tita ko yung magpapaaral sa akin pero kapalit nun, magiging katulong ako sa kanila. Kaya sa Batangas ako papasok. Hindi na muling nakapagsalita si Sherwin. Bumahan na rin kasi ang lungkot sa kanyang dibdib. Naisip niya pa naman na kahit parehong school na lang si Joanna, pero malabo nang mangyari yon. Gustong gusto niya pa naman ng dalaga, pero ngayong magkakalayo sila, parang imposibleng magkatuluyan sila sa tamang panahon. Mag-boyfriend ka ba ron? Hindi niya na napigilang itanong. Natawa naman si Joanna. Ha? Napalunok si Sherwin. Ang ibig kong sabihin, kung may bala kang magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral ka doon. Umiling ang dalaga. Hindi Sherwin, wala pa sa isip ko yan. Pag-aaral ang aatupagin ko ron. Saka sure akong pagbabawalan ako ng tita ko. Mabuti naman. Tiningnan siyang mabuti ni Joanna. Bakit ikaw? May bala ka? Umiling agad si Sherwin. Wala, aral din muna ang aatupagin ko. Magpapatapos pa ako ng kapatid. Ayaw ko rin namang pumasok sa isang relasyon na hindi pa maayos ang buhay ko. Saka kung magkakaroon ako ng girlfriend, gusto ko na kami na rin agad ang ikakasal. Napangiti naman ang dalaga. Swerte naman ang magiging girlfriend mo. Gusto mo, ikaw na lang? Bubulong-bulong pa ni Sherwin. Ha? Ano yon? Kanina ka pa bumubulong. Okay ka lang ba? Tanong ni Joanna. Dinaan niya na lamang yun sa tawa. Wala. Okay lang naman. May inisip lang ako. Basta Joanna, mag-ingat ka ron. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral, balik ka ulit dito. Humalakhak ang dalaga. Oo naman, babalik ako. Nandito ang pamilya ko, saka dito rin ako maghahanap ng trabaho kung sakali. Maya-maya ay natapos na rin naman sila. Hinatid na ni Sherwin si Joanna sa bahay nito. Nagpaalam din siya sa mga magulang ng dalaga. Kilala naman siya at pinagkakatiwalaan, kaya walang problema. Simula bata rin naman, magkakilala na sila ni Joanna. Sige, pasok na ako Kita na lang tayo sa school, sabi ng dalaga. Umiling si Sherwin. Sabay na tayo. Daanan kita bukas ng umaga. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Ililibre mo ako ng pamasahe? Mahina siyang tumawa. Sige, papunta lang Kapag pauwi, 1, 2, 3 ka na lang. O kaya, sabit na lang tayo pareho sa jeep. Tumawa na rin naman ang dalaga. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Sherwin. Hindi man sila nasa isang relasyon, at least panatag siyang may pag-asa pa. Gagawin lang muna nila pareho ang mga dapat na gawin at kapag okay na, saka na siya magiging matapang para sa nararamdaman niya para kay Joanna. Nang makapasok sa high school, gumawa agad si Sherwin ng paraan para makapasok sa kolehiyo. Public ang pinasukan niya. Nakapasa naman, kaya automatic na scholar na. Grabing pagtitipid ang ginagawa niya para lang makasurvive sa kolehiyo. Sobrang nahihirapan pero lalaban pa rin para sa pamilya. Kaso, nasa gitna siya ng pag-aaral. Namatay naman ang nanay niya. Kaya pa ba? Tanong sa kanya ni Joanna na umuwi pa talaga para makiramay. Bumuhos agad ang mga luha ni Sherwin. Ang sakit lang. Hinila siya ng dalaga at binalot ng yakap. Mahirap mawala ng ina, pero laban lang. Bangon ulit, Sherwin. Gusto ng nanay mo na maging maayos kayong magkakapatid. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan ka rin ng tatay mo at ng mga kapatid. Magpakatatag ka lang. Marahan siyang tumango. Pero sa sandaling yon, dadamhin niya muna siguro lahat ng sakit.
Wala nang nanay nilang magluluto palagi ng pagkain para sa kanila. Magpaplansya ng uniform nila kapag nawawala na sila ng oras. Wala nang ina na mag-aasikaso sa kanila sa tuwina. Sayang lang, hindi man lang naabutan ni nanay kahit hanggang graduation ko man lang. Garalgal na saad ni Sherwin. Hinila agad siya ni Joanna at pinunasan ng tumulong luha gamit ang mahabang manggas ng damit nito. Tahan na, bago naman siguro mawala ang nanay mo. Alam niyo makakagraduate ka. Bilib yun sa'yo eh. Puring-puri ka nga niya kahit kanino. Lagi kang kinikwento kaya kahit wala na siya, alam kong magiging masaya pa rin siya. Kasi, tingnan mo ang anak niya oh, punong-puno ng pangarap sa buhay. Mas lalo lang siyang napaiyak sa mga sinasabi ni Joanna. Ayaw niya sanang umiyak ng ganoon. Ilang araw niya na ring pinipigilan. Pero nang dumating ang dalaga, biglang sumabog lahat. Hindi pa nakatulong, na miss niya na din naman ito. Hanggang libing, sumama si Joanna sa kanya. Na-appreciate niya yon, kaya mas lalong naging matindi ang hangarin ni Sherwin. Hangarin na ang dalaga ang makatuluyan sa hinaharap. Babalik na ako sa Batangas. Ingat ka rito ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nakangiting sabi ni Joanna. Marahan siyang tumango. Oo naman. Mag-ingat ka. Balik ka ulit dito. Pagkatapos ng mga nangyari, sinika pa rin ni Sherwin na magpatuloy kahit may taong nawala sa kanyang buhay. Pati pamilya niya pinipilit din magpakatatag at muling magpatuloy. Kung may matindi man ang kalungkutan, ang kanilang ama talaga yon. Subalit naiintindihan naman ni Sherwin na mahirap na talaga ang lahat simula nang mawala ang ilaw ng tahanan. Nagkaroon na lang ulit ng sigla ang buhay ng kanilang ama nang dumating ang araw ng graduation ni Sherwin. Sobrang nananabik itong maihatid siya sa stage. Kahit damit na susuotin niya, pinag-ipunan pa nito. Kaya kahit halos si Sherwin ang nagpapaaral sa sarili, pinapahalagahan niya pa rin ang lahat ng efforts ng kanyang magulang. Sobrang proud ako sa iyo anak. Maghahanda tayo ah. Nakangiting sabi ng kanyang ama habang binabasag ang ipon nito sa alkansyang baboy. Umupo si Sherwin sa sahig at pinigilan ng ama. Tay, huwag na po. Kung gagamitin niyo po yung ipon na yan, huwag na lang po ah. Sa inyo na lang yan. Itago o gastusin mo ho para sa sarili mo. Pero mapilit ang ama ni Sherwin. Hindi, sige na. Tanggapin mo. Pinag-ipunan ko talaga to para sa'yo. Pinag-ipunan namin ng nanay mo at pinagtulungan namin. Sobra pa to para sa review center. Rumihistro naman agad ang gulat sa mukha ni Sherwin. Review center po, tatay? Tumayo ang kanyang ama. Oo, narinig namin ng nanay mo noon. Nag-aalala kang baka hindi ka makapasa sa board exam. Kaya nagbabalak ka sa review center. Nahiya rin naman kami ng nanay mo na ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo. Kaya pinilit namin na makapag-ipon para dito. Kahit ito man lang, Sherwin. Unti-unting tumulo ang mga luha niya. Tiningnan ni Sherwin ang kanyang ama. Kaya gusto niyang ibigay lahat para sa kanyang mga magulang dahil deserve naman talaga ng mga ito. Sayang lang at hindi na naabutan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luha. Salamat po tay. Maraming salamat po talaga. Katulad ng gusto ng kanyang ama, itinuloy na nga nila ang kaunting handaan sa kanila. Mga dating kaklase niya lang din naman ang inimbita. Wala naman ambag kay Sherwin ang mga tsismosang kapitbahay, kaya ang malalapit lang ang inanyayahan. Pero sa lahat ng dadalo, isa lang ang labis niyang inaabangan. Kanina pang nag-aabang si Sherwin sa mga bababa sa bus, kaya nang bumaba na si Joanna, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya at mahigpit itong niyakap. Halos buhat niya na nga ang dalaga. Sherwin, ibaba mo ko, nakakahiya. Natatawang sabi ni Joanna. Kumalas naman agad siya at kinuha ang mga gamit nito. Sobrang saya ko lang at pumunta ka. Makakaabot ka sa konting handaan namin bukas. Napangiti naman si Joanna. Oo naman, palalagpasin ko ba yon? Graduate ka na. Congratulations, Sherwin. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi niya. Graduate na tayo. Congrats din, Joanna. Tiningnan niyang mabuti ang dalaga.
Nangako siya sa sarili na pagka-graduate, aamin na siya sa kanyang nararamdaman. Kaya ganoon na lang ang saya niya sa pag-uwi nito. Sa wakas, mabibigyang boses na ni Sherwin ang pagmamahal para kay Joanna. Kinabukasan, tinulungan na ni Sherwin maghanda ang ama at mga kapatid. Nang matapos, nagbihis naman siya. Tiningnan niyang hitsura sa salamin. Pormang-porma, hindi para sa isang okasyon, kundi para sa pag-amin sa isang babae na kanyang iniibig. Ay, akala ko simpleng handaan lang. Bakit nakaporma ang kuya ko na yan? Wow, nakasapatos pang magaling. Sa bahay lang naman. At ang bango ha? Anong pabango yan? Abot dito sa baba. Pangaasar ni Lila sa kanya. Napairap si Sherwin habang inaayos ang buhok. Tigilan mo ako. Doon ka na nga. Tumulong ko sa pag-aayos ng lamesa. Ngiting-ngiti naman ang kanyang kapatid. Halatang nanunukso pa rin. Nang makontento sa pag-aayos, binabana ni Sherwin ang suklay. Huminga siya ng malalim. Inamon niya rin ang hininga at baka mabaho pa. Kaya ko to. Makakaamin din ako. Pwede na akong manligaw. Pagpapalakas loob ni Sherwin sa kanyang sarili. Kaya nang bumaba siya, wala siyang ibang inasikaso kundi si Joanna. Malalaki na naman ang mga kaibigan niya. Kaya na ng mga iyon asikasuhin ang mga sarili. Nasa labas naman ang kanyang ama at nakikipag-inuman. Inaya si Sherwin pero tumanggi siya. Hindi naman siya pwedeng umamin ng nararamdaman kay Joanna ng lasing. Ang mahalaga lang sa kanya ng araw na yon, ang dalagang iniibig niya. Gabi na naman, kaya dinala ni Sherwin si Joanna sa rooftop ng bahay nila. Kadalasang makalat doon at tinatambakan nila ng kung ano-ano. Pero ng araw na yon, ginawa niyang malinis. Kahit mga bubong ng kapitbahay ang nakikita nila, ayos lang. Doon niya rin kasi balak umamin. Wow! May Cleopatra at unan pa pala rito. May ilaw na rin. Nakangiting sabi ni Joanna. Tumango naman siya. Oo, dito rin kasi ako madalas tumambay. Kapag naiinitan ako sa loob, dito ako natutulog kapag gabi. Umupo na si Joanna. Kinuha naman agad ni Sherwin ang lamesa sa gilid. Doon niya pinatong ang kinuha niyang fruit salad sa baba. Kaunti lang yon at siya ang gumawa. Nilabas niya lang para kay Joanna dahil alam niyang paborito nito yon. Ang dami naman itong fruit salad. Hindi ko yata ito mauubos. Natatawang sabi ni Joanna. Ngumiti naman si Sherwin. Para sa'yo talaga yan. Wala dapat niyan. Buko pandan lang pero pinilit kong makagawa ng fruit salad. Kasi alam kong paborito mo. Sumubo muli ng fruit salad si Joanna. Salamat. Kilalang kilala mo talaga ako. Alam na alam ang mga favorites ko. Umupo na si Sherwin sa tabi ng dalaga. Ang bilis ng tibok ng puso niya habang inuulit ang mga salitang hinihintay niyang sabihin. Humahalo ang pagtawa ni Joanna sa malalayong ingay sa paligid at halos sumabog na ang lakas ng loob na naipon niya sa nagdaang linggo. Yun na, sa wakas, sasabihin na ni Sherwin ang kanyang nararamdaman. Mabuti at nakapunta ka, Joanna. Kamusta naman ang araw mo? Dito ka maghahanap ng trabaho, hindi ba? Tanong niya, sinusubukang manatiling kaswal ang mga bagay, kahit na ang kanyang isip ay tumatakbo na sa nalalapit na pag-amin. Okay lang naman. Oo, abala na ako sa paghahanap. Ang target ko sa munisipyo matanggap. Alam mo na, mas okay din kasi ang kita kapag public servant. Sagot ni Joanna at inilagay ang isang nakalugay na hibla ng buhok sa likod ng tenga. Sumandal si Sherwin sa pader. Ako rin. Naghahanap na rin ako. Actually, gusto nga ng company kung saan ako nag-intern. Gusto nilang doon ako mag-apply kapag nakapasa na ako sa exam. Okay na rin yun pero bala ko talagang magbarko para mas malaki ang kita. Napangiti naman si Joanna. Kaya mo yan, ikaw pa. Sobrang madiskarte mo sa buhay. Bilib nga ako sa iyo eh. Napalunok si Sherwin. Ang totoo niyan, may gusto akong sabihin sa'yo. Napatingin sa kanya si Joanna. Magsasalita na sana ulit siya, pero tumunog ang cellphone ni Joanna na nasa lamesa. Sinulya pa niya yon. Nagbago ang ekspresyon nito nang makitang text message. Sorry, saglit lang, sabi ni Joanna at inabot ang cellphone. Nakaramdam siya ng kislap ng inis sa pagkagambala pero sinubukan niyang kumalma. Mahalagang sandaling yon
at kaya niyang maghintay. Habang binabasa ni Joanna ang text, kumunot ang noo nito. Galing kay Mark. Nag-away na naman kami. Mark? Gulat na tanong ni Sherwin. Sino bang Mark? Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Si Mark, boyfriend ko. Simpleng sagot ni Joanna na para bang hindi sobrang sakit sa kanya. Nadurog ang puso ni Sherwin. Parang suntok ang bigat ng mga salita nito. Mark? Nagkaroon ng boyfriend si Joanna? Wala siyang ideya. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumalabas. Sorry, hindi ko sinasadyang putulin ka. Ano yung sasabihin? Saad ni Joanna pero pinutol niya ito. Hindi, ayos lang. Aniya, pilit na tinatakpan ang pagkabigo. Anong nangyayari sa inyo ng boyfriend mo? Napabuntong hininga si Joanna. Halatang pagkadismaya. Nagiging unreasonable lang siya. Mayroon kaming mga plano para sa katapusan ng linggo at ngayon gusto niyang i-cancel dahil stress daw siya sa exams. Ahead kasi ako sa kanya ng 1 year sa pagpasok. Alam kong busy siya pero parang wala na siyang pakialam sa relasyon naming dalawa. Tumango si Sherwin. Kulang lang siguro kayo sa pag-uusap. Nasubukan mo na bang kausapin siya tungkol sa nararamdaman mo? Sandaling nag-isip si Joanna. Ayoko na kasing mag-usap muna kami ng parehong stress sa mga kanya-kanya naming ginagawa. Parang hindi niya maintindihan kung gaano kasakit para sa akin kapag ako na yung nagsasabi ng saloobin. Nais niyang sumigaw upang sabihin kay Joanna na mas karapat-dapat siya, na maaaring siya naman ang piliin kaysa sa gunggong na Mark na yon. Ngunit nagpigil si Sherwin. Alam niyang hindi tungkol sa kanya ang problema ni Joanna. Siguro may pinagdadaanan lang siya. Hayaan mo na lang siguro, kaya makipag-break ka na lang. Pahina ng pahina na sabi ni Sherwin. Ha? Ano yung huling sinabi mo? Tanong ng dalaga. Iniisip ko lang, baka gusto mo ng leche flan? Palusot niya na lang. Bahagyang natawa si Joanna at umiling. Okay na ako sa fruit salad. Huminga ito ng malalim. Ang hirap kapag hindi kayo same ng emotion intelligence ng boyfriend mo. Kapag nagdadamdam ako, sasabihin niya, okay lang yan. Nakaka-stress. Gusto ko lang naman ng attention ni Mark. Tiningnan niyang mabuti si Joanna. Iniisip niya na baka may pag-asa pa. Boyfriend pa lang naman, hindi pa naman asawa. Araw-araw niya na lang sigurong hihilingin na mag-away ang dalawa hanggang sa mag-break na. Natawa na lang si Sherwin sa mga sariling ideya. Hindi mo kailangang makipagkompetensya para sa atensyon niya. Boyfriend mo siya at dapat alam niya yon. Kung nagmamalasakit siya sa'yo, dapat maglaan siya ng oras para sa'yo kahit na mahirap sa parte niya. Kung ako yan, kahit anong ginagawa ko, uunahin pa rin kita. Kaso hindi naman ikaw. Hindi naman kita boyfriend. Nagtama ang paningin nila. Hindi ko lang alam ang gagawin ko, Sherwin. Ewan ko ba? First boyfriend ko kasi kaya parang gusto ko kami na hanggang dulo. Bigyan mo muna ng space. Mag-usap kayo kapag kalmado na kayo pareho. Payo ni Sherwin kahit labas naman sa ilong lahat ng yon. Humihiling siya na sana ang space na ibigay nito dumiretso na sa hiwalayan. Para naman may pagkakataon na siya. Ang tagal niyang umasa at naghintay para kay Joanna at hindi siya papayag na walang mapupuntahan ang lahat ng yon. Salamat, Sherwin. Kapag mga ganitong problema talaga, palaging ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Lagi kang may naipapayo, sabi ni Joanna at bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Narito lang naman ako palagi para sa'yo. Alam mo yan, Joanna. Sagot ni Sherwin at napangiti na rin. Umiwas na siya ng tingin. Masyado itong maganda. Baka bigla pa siyang mapaamin. Hindi man siya agad nakaamin, ayos lang basta may bago siyang hangarin sa buhay. Yon ay ang makipag-break na si Joanna sa boyfriend nitong pangit. Sa mga sumunod na araw, nakahanap naman si Sherwin ng trabaho. Kahit papaano, nakakatulong na siya sa pamilya at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Patuloy pa rin siyang umaasa kay Joanna. Hindi magandang nakikita niyang stress ang dalaga sa boyfriend nito pero hindi niya mapigilang maging masaya. Tila kaunting push na lang, maghihiwalay na ang mga ito. At mukhang dininig na nga ng Diyos ang hiling niya. Sherwin, anong ginagawa mo rito? Gabi na. At ano yan? Bakit may dala kang bulaklak at pagkain?
Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Joanna. Napalunok si Sherwin. Matagal niya nang pinaghandaan yon. Ilang buwan lang ang pinalipas niya matapos mabalita ang break na ang dalawa. Ayaw niya namang maghintay pa ulit at baka may ibang manliligaw na makasingit. Maliligaw sana ako, Joanna. Sa'yo. Malakas loob niyang sabi. Umawang ang bibig nito. Ha? Seryoso ka ba? Tumango agad siya. Simula high school, gusto na kita. At ngayong matatanda na tayo, alam kong pagmamahal na tong nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kong umamin sa'yo pagkatapos kong makagraduate pero nalaman kong kayo ni Mark. Masakit para sa akin pero narespeto ko yun. Kaya ngayong single ka na ulit, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon, Joanna. Ayokong habang buhay mo na lang akong makita bilang kaibigan o kapatid. Mahal kita, Joanna. Mahal na mahal. Kung alam mo lang, hindi ako maghihintay ng ganito katagal kung hindi. Tiningnan siyang mabuti ni Joanna. Hindi pa rin ito makapaniwala. Dinaan na lang nito sa tawa pero nang pinapasok si Sherwin sa bahay, alam niya na may pag-asa. Kaya paghihirapan niya talaga ang dalaga. Madaling nakuha ni Sherwin ang loob ni Joanna. Hindi na rin naman siya nahirapang manligaw. Siguro dahil matagal na silang magkakilala, kaya madaling nagtiwala sa kanya si Joanna. Hindi nagtagal, naging sila na rin naman. Bukas ng alis ko, sasakay na ako ng barko. Baka makahanap ka ng iba. Naglalambing na yumakap si Sherwin kay Joanna. Tumawa naman ang kanyang nobya. Bakit naman ako maghahanap ng iba? Ikaw talaga. Ikaw nga pupunta ka ron para sa pangarap mo. Okay lang sa akin yon. Saka behave naman ako rito. Anong akala mo sa akin? Mahilig sa lalaki? Ikaw lang ang kinahihiligan ko, Sherwin. Napangiti naman agad siya. Tama yan, dapat ako lang. Wala nang mas pupogi at mas babango sa akin. Malakas na tumawa si Joanna at hinaplos ang buhok niya. Pero ang totoo, mamimiss kita. Kinuha ni Sherwin ang isa nitong kamay at marahang hinalikan. May kanya-kanya tayong priority sa buhay at sa pamilya. Pero gusto ko rin isipin ang para sa ating dalawa. Kapag naalis ko na rito sa Tondo ang pamilya ko at napatapos ko ng isa kong kapatid sa college, isipin naman natin ang future natin. Sana naisip mong ako ang pakasalan mo kapag dumating ang panahon na yon. Hinaplos ni Joanna ang mukha niya. Talaga? Gusto mong pakasalan kita? Napangiti si Sherwin. Una pa lang, Joanna. Yun naman talagang gusto ko kung bakit gusto kitang maging girlfriend. Ikaw lang ang babaeng naiisip kong pakasalan. Dala-dala ni Sherwin ang mga pangakong yon sa pagsakay ng barko. Nagsikap siya bilang mekaniko sa barko, hindi iniisip ang mga hirap. Ang tanging focus niya lang, maibigay lahat ng tulong sa pamilya. Para dumating ang araw na kinabukasan naman nila ni Joanna ang iisipin niya. Mabilis ding lumipas ang mga taon. Nakapag-ipon na si Sherwin, nakabili siya ng bahay at lupa sa Bulacan. Doon niya nilipat ang kanyang ama at mga kapatid. Sakto rin naman na napatapos niya na rin ang kapatid niyang si Lila. Hindi ka ba maghihinanakit sa akin kung sasabihin kong ikaw naman, Lila? Tanong niya sa kapatid. Tumango naman ito. Oo naman, Kuya Sherwin. Ang dami mo nang naitulong sa amin kaya ako naman. Bakit? Mag-aasawa ka na? Napangiti siya nang maalala si Joanna. Oo, mag-aasawa na ako. Ang tagal na namin tong hinihintay ng girlfriend ko. Kaya hindi na rin nag-aksaya ng oras si Sherwin. Inasikaso na agad nila ni Joanna ang kasal nila. Sa mismong araw ng pag-iisang dibdib, pakiramdam ni Sherwin, siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. First love niya si Joanna, kaya talagang swerte siya na sa kanya ito napunta. Dahil parehong may trabaho, nag-ipon sila para makabili ng bahay at lupa. Pareho nilang pinaghirapan yon, nagsikap at naging masipag sa kanya-kanyang ginagawa. Kahit madalas siyang sumasakay sa barko, ayos lang dahil may napupuntahan naman. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon na sila ng mga anak. 4 na anak ang mayroon sila, 2 babae at 2 lalaki. Yun nga lang, mukhang hindi pa sigurado kung lalaki ang isa. May napansin ka bang kakaiba kay Ethan? Tanong ni Joanna, malumanay ngunit mapang-asarang boses. Napakunot ang noo ni Sherwin. Nag-iisip noong mga nakaraang linggo. Bukod sa hindi close sa akin ang 2 nating anak,
Wala naman. Pero siguro mailap lang. Nagiging teenager na rin kasi at lagi pa akong wala dito sa bahay. Nag-alinlangan si Joanna. Sa tingin ko, bakla si Ethan. Suminghap si Sherwin. Sa tingin mo? Pansin ko nga, lalambot-lambot ang isang yon. May sinabi ba siya sa'yo? Hindi naman direktang sinabi sa akin ng anak natin. Ngunit napansin ko ang paraan ng pagtingin niya sa ilang mga lalaki. Ang paraan ng pakikipag-usap niya tungkol sa kanila. Saka may palagi siyang kinikwento. Liam ba yon? Ibang pakiramdam ko eh. Crush niya yata. Kumikinang ang mga mata kapag kinikwento. Ang hilig din sa makeup, daig pang mga babae natin. Hinanap ng mga mata ni Joanna ang kanyang mga mata. Hinagod ni Sherwin ang kanyang batok. Sinusubukang iproseso ang bagong impormasyon na yon. Masyado siyang abala sa kanyang trabaho. Kaya minsan, hindi na talaga siya updated sa mga nangyayari sa pamilya niya. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Bakit hindi siya komportable para pag-usapan yon? Tanong ni Sherwin. Siguro natatakot siya, malaking bagay yun sa kanya na sabihin sa'yo. Lalo na sa isang ama na madalas wala. Baka akala niya na hindi mo matatanggap yon. Mahinang sabi ni Joanna. Napabuntong hininga si Sherwin. Tatanggapin ko naman siya eh. Kung bakla na siya, ano pa bang magagawa ko, di ba? Wala akong pakialam kung bakla siya. Anak ko si Ethan. Mahal ko siya at gusto ko na maging masaya siya. Wala naman talagang kaso kay Sherwin yon. Basta walang ginagawang masama ang mga anak nila ni Joanna ay hindi siya tututol. Malayo na nga ang loob ng mga ito sa kanya, baka mas maging malayo pa kapag naghigpit siya. Maayos naman ang pamilya ni Sherwin. Kahit madalas siyang nasa ibang bansa para magtrabaho, wala namang malaking dagok na dumarating sa pamilya niya sa Pilipinas. Nabago lang nang may nangyari sa pinakamamahal niyang asawa. May sakit ako, Sherwin. Malubhan na to. Huwag mo nang gastusan. Sayang sa pera. Saad ni Joanna. Kumunot ang noo ni Sherwin habang nagtatalop ng mansanas. Hindi aksaya sa pera to. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Magiging okay ka. Lalabanan natin ang sakit mo. Malungkot na napangiti si Joanna. Pasensya na. Ayokong maging pabigat sa inyo ng mga bata. Umupo si Sherwin sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Hindi ka pabigat. Asawa kita, Joanna. Responsibilidad kita. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka lang. Kahit maubos pa ang pera natin. Basta gumaling ka. Tiningnan niyang mabuti si Joanna. Nang lalagas na ang buhok nito dahil sa ilang buwang gamutan. Nadagdagan ng timbang at namamanas din ang katawan. Sabi ng doktor, side effects daw yun. Gusto ni Sherwin ilaban ng asawa. Hindi niya ito susukuan. Kaya lang, naging mas mahirap talaga para sa pamilya nila. Maraming nagagastos sa pagpapagamot ni Joanna. Pumapasok pa sa college ang dalawa nilang anak. Nauubos na ang ipon nila. Kaya kahit gusto niyang samahan si Joanna, kailangan niya ulit sumakay sa barko para may magasto sila sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Mga anak, alagaan ninyo ang mama ninyo. Huwag niyo siyang pababayaan. Bilin ni Sherwin sa mga anak niya. Sumagot naman ang panganay niyang anak na si Jeremy. Opo, Papa. Kami nang bahala kay Mama. Mag-ingat po kayo ron. Tumango si Sherwin at niyakap isa-isa ang apat niyang anak. Lumapit siyang muli kay Joanna at mahigpit itong niyakap. Ayokong umalis ka at iwan rito pero kailangan. Ihintay mo ang pagbabalik ko, ha? Naluluhang sabi ni Sherwin. Ngumiti naman si Joanna. Oo naman, hihintayin kita. Kahit mabigat at labag sa kalooban, tumuloy pa rin si Sherwin sa pag-alis. Nasa trabaho siya pero ang isip niya palaging nasa asawang nakikipaglaban sa sakit. Ang tanging niya lang magagawa, kausapin sa cellphone ng asawa at humingi ng update sa kalagayan nito. Kaya nang pagka-uwi ni Sherwin kahit bakasyon yon, mas pinili niyang alagaan si Joanna. Wala siyang sandaling sinasayang, palagi niyang sinisigurado na kasama niya ang kanyang asawa. Ilang sandali lang, mahal. Bulong ni Sherwin at maingat itong iniupo sa bench. Napangiti si Joanna kahit may panginginig sa labi. Lagi mong alam kung papaano iparamdam sa akin na espesyal ako.
Umupo si Sherwin sa tabi ng asawa. Espesyal ka, Joanna. Lagi para sa akin mahal. Inabot niya ang kamay nito at pinagsalikop ang mga daliri nila. Gustong-gusto niyang pakiramdam na kapiling si Joanna. Parang laging ayaw niya nalang matapos iyon. Makalipas ang mahabang katahimikan, lumingon sa kanya si Joanna. Sherwin, kung hindi ko nakayanin. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Tumigil ka. Hindi natin gagawin ang pag-uusap na to. Malalampasan mo ang sakit mo. Malakas ka, Joanna. Pero, paano kung hindi ko na talaga kaya? Paano kung ito nang katapusan ko? Huminga ng malalim si Joanna. Kailangan kong mangako ka sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Sherwin. Kahit ano. Gusto kong humanap ka ng ibang asawa. Pagkatapos kong mawala, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka mag-iisa. Punong-puno ng emosyon na sabi ni Joanna. Hindi. Malalim na sagot ni Sherwin at nanginginig ang boses. Ayokong isipin yon. Ikaw lang ang para sa akin. Maraming taon pang naghihintay para sa ating dalawa. Hanggang pagtanda, tayo pa rin ang magkasama. Umiling si Joanna. Sherwin, magkakaroon ng sariling buhay ang mga anak natin. Lumalaki sila. Aalis at gagawa ng sariling buhay. Ayokong dumating ang araw na mag-isa ka na lang kapag nawala ako. Deserve mo ang kaligayahan. Kaligayahan sa piling ng iba? Yun ba ang gusto mo? Naramdaman niya ang isang alon ng pagkadismaya sa loob niya. Paano mo nasasabi sa akin yan? Binuo natin ang ating buhay ng magkasama. Ikaw ang asawa ko. Ang taong minamahal ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Joanna. Please, makinig ka lang. Ayokong magdusa ka. Gusto kong maging masaya ka kahit hindi ko na kaya. Hindi ko kayang isipin na ikaw lang ang maiiwan. Nagdadalamhati sa akin hanggang dulo. Kailangan ko na. Ipangako mo sa akin na magmamahal ka ulit. Umiling si Sherwin at gumapang sa boses niya ang desperasyon. Paano mo naiisip yan kung nandito ka sa tabi ko? Hindi to makatarungan, Joanna. Gusto kong lumaban ka. Gusto kong magkasama tayo hanggang pagtanda. Araw-araw akong lumalaban. Mahinang sabi ng kanyang asawa. Pero nagiging realistic din ako. Hindi ako palaging naririto sa tabi mo at kailangan kong mabuhay ka ng masaya ulit kapag wala na ako. Bakit hindi na lang tayo mag-focus ngayon sa pagpapagaling mo? Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko maiisip ang hinaharap kung wala ka, Joanna. Alam kong alam mo yan. Kasi ito ay bahagi ng pag-ibig, Sherwin. Gusto ko ng pinakamakakabuti para sa mahal ko kahit masakit. Pinisil nito ang kanyang kamay. Ipangako mo sa akin. Ipangako mo sa akin. Ipangako mo na hahayaan mo ang sarili mo na magmahal ulit. Pumikit siya at umiling. Ayokong gawin ang pangakong yan. Ayoko ng iba. Naiintindihan ko. Mahinang sagot ni Joanna. Puno ng pangunawa at kalungkutan ang mga mata. Pero kailangan mong subukan. Para sa'yo rin naman yon. Iminulat ni Sherwin ang kanyang mga mata. Hindi niya na kayang tanggapin. Gusto niyang isigaw na hindi yun patas, na dapat magkaroon sila ng mas maraming oras na magkasama. Pero sa kaibuturan niya, alam niya na tama ito. Mabigat ang loob niyang bumulong. Pangako ko, Joanna. Susubukan ko. Pero kailangan mo ring lumaban. May oras pa tayo, di ba? Ngumiti si Joanna kahit na may halong lungkot ang mga mata. Oo naman, lalaban ako hanggat kaya ko. Habang sila ay nakaupo sa hardin, pinagmasdan nila ang papalubog na araw. Hinawakan ni Sherwin ang kamay ni Joanna ng mahigpit. Pinahahalagahan niya ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan at ang pangako ng isang hinaharap na nais niyang iwasan. Sa sandaling yon, ang mahalaga lang sa kanya ay magkasama sila at sapat na yon. Pero sa lahat ng pag-asa niyang makasama pa ng matagal si Joanna, tuluyan ang nasira.
Matapos ng 3 taon na pakikipaglaban sa sakit, tuluyan na itong pumanaw. Kahit nilalamon ng lungkot, nagpatuloy pa rin si Sherwin sa buhay. Inabala niya na lamang ang sarili sa pagtatrabaho. Nakapagpatapos na siya ng mga anak sa pag-aaral. Lahat may trabaho na. Kaya lang, nang umuwi, nakita niya lang din ang sarili niyang mag-isa sa bahay na yon. Idagdag pang hindi malapit ang mga anak niya. Kaya pakiramdam ni Sherwin, wala na siyang tatakbuhan. Kaya kaysa mabaliw, pinilit na lang ulit ni Sherwin na sumakay sa barko. Umupo si Sherwin sa kanyang masikip na upuan sa eroplano. Tinanaw niya ang labas ng bintana. Naaalala niya na naman si Joanna. Nang sinabi nitong malungkot ang maiwang mag-isa, hindi niya alam na ganoon pala kalungkot. Pupunta siyang Germany para doon sumakay ng barko. Umuna lang siya ng ilang araw para naman makapamasyal muna at mawala ang mga iniisip. Lumipat ang kanyang mga mata sa tanawin ng mga pasaherong sumasakay. Binuklat niya ang kanyang libro at doon na lamang tinuon ang pansin. Maya-maya ay lumapit ang isang babae. Umabot ang itim nitong buhok hanggang balikat. Unang tingin pa lang, alam ni Sherwin na mas malaki ang tanda niya rito. Saglit itong nag-alinlangan bago umupo sa upuan sa kanyang tabi. Napalingon siya ulit. Hindi mapigilan na tumingin dito. Long flight, no? Awkward itong tumawa at huminga ng malalim. Muntik pang malate. Mabuti, nakaabot ka. Sagot ni Sherwin at ibinaba ang libro. Pupunta ako sa Germany para magtrabaho. Kaunting pasyal na rin dahil mas maaga akong pupunta. Ikaw? Travel lang. Sabi ng babae, may bakas ng ngiti sa labi. First time ko nga sumakay ng eroplano ngayon eh. Kinakabahan ako. As in, ngayon lang ako naglakas loob mag-travel at mag-isa pa. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time magliwaliw. Puro trabaho kasi ako para sa pamilya. Accountant, kaya nang makapag-ipon para sa sarili. Eto agad ang naisip ko. Tumanda na akong dalaga kakatrabaho. Malay natin, di ba? Baka tisod ako ng love life doon. Baka may pag-asa. Tumigil sa gitna ng pagsasalita ang babae. Nangingiti naman si Sherwin. Hindi pa nakakalipas ang 1 oras na nakaupo ito, ang dami na agad na ikwento sa kanya. Mahina siyang tumawa nang makita ang pagkapahiya nito. Sige lang, kwento ka lang. Nakangiti na sabi ni Sherwin. Para hindi na rin ako mabagot. Awkward naman itong tumawa. Pasensya na. Ganito talaga ako, sobrang daldal ko. Hindi ko mapigilan. Kahit hindi ko kilala, chinichika ko. Ano nga palang pangalan mo? Sherwin. Sagot niya. Ikaw? Napangiti ito at inilahad ang kamay. Maya. Mas lalong napangiti si Sherwin. Saan ka patungo? Berlin. Sagot nito at nagniningning ang mga mata. Matagal ko nang gustong makapunta ron. Nagpaplano kong maglilibot. Saka mahilig din ako sa Life of Dr. Jose Rizal. Yung subject na yon, favorite ko nung college ako. At dito sa Germany nag-aral ang bayani natin. At dito niya rin sinulat ang kalahati ng Noli Me Tangere, di ba? Tumango naman si Sherwin at mahina ulit tumawa. Pananalita pa lang ni Maya, mukhang matalinong babae na talaga. Sa buong biyahe, hindi tuloy siya inantok. Wala silang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan. Ikaw, ano bang trabaho mo? Tanong pa nito. Engineer ako at mekaniko sa barko. Sabi ni Sherwin. Matagal nang yun ang trabaho ko. Ilang taon na rin. Oh, talaga? Kung ganon, seafarer ka pala. Mahirap yan, malayo sa pamilya. Ako, hindi ko kaya yan. Homesick agad ang aabutin ko. Sabi pa ni Maya. Malungkot na napangiti si Sherwin. Iyan din ang nararamdaman ko noon. Pero ngayon hindi na. Parang wala na rin namang may gusto kapag bumalik ako. Gusto ko na rin na palagi na lang umalis kaysa maiwang mag-isa sa bahay. Napatingin si Maya sa singsing niya sa daliri. Ha? Hindi mo ba namimiss ang asawa mo? Namimiss. Malungkot niyang sagot. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na siya makakasama ulit. Matagal na siyang patay. Natutup ni Maya ang bibig. Nako, sorry. Pinaalala ko pa sa'yo. Tipid siyang umisi. Ayos lang, Maya. Mga anak ko na lang ang pamilya ko. Kaso, may kanya-kanya na rin namang mga buhay. Kaya mag-isa na talaga ako.
Huminga ng malalim si Maya. Ay, ako rin. Habang tumatanda ako, nararamdaman ko rin yan. Napangiti siya. Bakit naman? Bakit tinatawag mong sarili mong tumatandang dalaga na? Mukhang bata ka pa naman ah. Napairap si Maya. Baby face lang ako pero 37 na ako. Parang ang hirap ng maghanap ng asawa. Ginugol ko na kasi ang time ko sa family ko kaya ayan. Ngayon okay na sila. Parang ngayon lang ako nagkaroon ng time para sa sarili ko. Napangiti si Sherwin. Ako nga, 49 na pero iniisip kong marami pa akong magagawa. Kaya ikaw, hindi pa huli sa'yo ang lahat. Marami ka pang magagawa. Tiningnan niyang mabuti si Maya. Ang laki ng agwat ng edad nila. Hindi niya alam kung bakit siya nanghihinayang. Gayunpaman, kahit hindi magkaedad, tila nagkakasundo naman sila sa maraming bagay. Sa pag-angat ng eroplano, ang mundo sa labas ay naglaho. Natagpuan ni Sherwin ang kanyang sarili na naaakit sa enerhiya ni Maya. Ang paraan ng pagsasalita, pagtawa at pag-ungot, lahat nagugustuhan niya. Madaling dumaloy ang usapan. Tinalakay nila ang kanilang mga pinagmulan, ang kanilang mga pangarap, at ang mga lugar na nais nilang mapuntahan pa. Natagpuan ni Sherwin ang kanyang sarili na nagbabahagi ng higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang nagtapos sa biyaheng yon ang nabuo nilang koneksyon. Kahit nang sumakay na si Sherwin sa barko, nagpatuloy pa rin ang ugnayan nila ni Maya. Tila ang malungkot niyang mundo, nagkaroon ulit ng kulay sa pagdating nito sa buhay niya. At mukhang ganoon din siya rito. Kaya nang manligaw siya, hindi na rin naman pinatagal ni Maya. Naging sila at katulad ng gustong mangyari ni Joanna, muli siyang nagmahal. Naiinis ka ba kapag suot ko ang wedding ring namin ng una kong asawa? Tanong ni Sherwin nang makita niyang titig na titig ito. Ano ka ba? Hindi no? At hindi ko rin hihilingin na tanggalin mo yan. Nang minahal kita, alam kong parte ng pagmamahal ko sa'yo ang mahalin din ang pag-ibig mo para sa asawa mo. Alam kong nag-iisa lang si Joanna sa puso mo at hindi ko hihilingin na kalimutan mo siya. Sapat na sa akin na malaman ko na mahal mo rin ako. Nagagandahan lang ako sa singsing mo. Mahina namang tumawa si Sherwin. Pinag-ipunan din kasi namin yan noon ni Joanna. Hayaan mo at kapag naipakilala na kita sa mga anak ko, pakakasalan kita. Kahit wag na Sherwin, respeto na rin sa una mong asawa. Saad ni Maya. Napangiti siya. Yun din ang nagustuhan niya kay Maya. Sobrang maunawain ito at kahit hindi naman ito personal na nakilala si Joanna, grabe ang ipinapakita nitong respeto sa kanyang unang asawa. Hinalikan niya ang kamay nito. Alam mo, bago mawala ang asawa ko, gusto niyang mangako ako na kapag nawala siya, magmahal ulit ako at mag-asawa. At gusto kong tuparin ang pangakong yon. Kapag nagpakasal tayo, alam kong magiging masaya si Joanna para sa akin. Ito lang naman ang gusto niya sa akin. Ayaw niyang maiwan ako mag-isa. At ikaw ang binigay ng langit sa akin, Maya. Hinaplos ni Maya ang mukha niya. Bigay ka rin ng langit sa akin, Sherwin. Nang makilala kita, masumaya at nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Napagkasunduan nilang magpakasal. Nagplano sila ng buhay na magkasama. Yun nga lamang, tutol sa kasiyahan niya ang kanyang mga anak. Iniisip ko ang inyong mama. Hindi ibig sabihin nakakalimutan ko na siya. Mahal na mahal ko pa rin si Joanna. Paliwanag ni Sherwin sa mga anak. Hindi malay namin baka nga kabit mong babaeng yon. Habang nakikipaglaban si mama sa sakit, may tinatago ka ng kabit. Naiinis na sabi ni Jane, ang pangalawa niyang anak. Bumaha ang galit sa dibdib ni Sherwin. Huwag mong tawaging kabit si Maya. Nito lang kami nagkakilala papuntang Germany. At huwag mo ring bastusin ang pagmamahal ko sa mama ninyo. Dahil kahit malagutan ako ng hininga sa harap nyo ngayon, alam ko sa sarili kong minahal ko si Joanna ng tama. Napaka mapanghusga ninyong lahat. Napailing si Ethan. Ano? Ipagpapalit mo na si Mama, Papa? Mas lalo siyang nalulungkot sa iniisip ng kanyang mga anak. Hindi naman sa ganon. Hinding-hindi mawawala sa akin ang mama ninyo. Alam din nyo ni Maya, pinaparamdam niya na buhay pa ako, na may kasama ako at hindi nag-iisa. Kasi ano bang aasahan ko sa inyo? May kanya-kanya na kayong buhay.
Ayoko rin namang maiwan mag-isa. Pero ano siya? 12 taon na mas bata sa'yo, Papa? Giit naman ni Alex. Parang mali naman yun, Papa. Mali sa pakiramdam ninyo, ngunit tama sa pakiramdam ko, sabi ni Sherwin. Hindi nyo maiintindihan kung gaano ako naging malungkot. Ang sakit ng mama ninyo, ang pagkawala niya, naging dilim para sa ating lahat. Si Maya, binalik ni Maya ang liwanag sa buhay ko. Sinusubukan kong makahanap ng kaligayahan sa isang sitwasyon na wala ng pag-asa. Ano bang gusto niyong mangyari sa akin? Habang buhay na lang magluksa sa pagkawala ng mama ninyo? Mahal ko si Joanna pero kailangan ko ring mabuhay. At kung alam lang ng mama ninyo ang ginagawa ninyo sa akin, tiyak na magagalit at magtatampo yun. Hindi niyo ako hayaang maging masaya. Hindi na nakasagot ang mga ito. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi na inisip ng mga anak nila ni Joanna ang kanyang kasiyahan at kapakanan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, magpapakasal ako kay Maya. Tapos ang usapan. Kung ayaw nyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero sa pagkakataong ito, hayaan nyo naman akong sumaya. Hayaan nyo akong hanapin kay Maya ang pamilyang gusto ko. Dahil kahit isa sa inyo, hindi ko na mahanap pa yun. Saad ni Sherwin bago umalis. Masakit para sa kanya pero pagod na siyang isipin ang mga anak na walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Kaya kung makasarili man, iisipin ni Sherwin ang kanyang sarili. Pipiliin niya kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Nagpakasal na nga sila ni Maya. Simple at sa munisipyo lamang pero punong-puno pa rin ng kagalakan ang puso ni Sherwin. Kahit sa mga mata ni Maya, nakikita niyang sobrang ligaya rin ang nararamdaman nito. Nagsimula siya ng bagong buhay kasama ang pangalawang asawa. Nagkaroon ulit ng saysay ang bawat araw para kay Sherwin. Mga ilang taon ang lumipas, nakikipag-ayos na rin naman ang kanyang mga anak. Nakakasama niya rin ang kanyang mga apo kapag bumibisita. Ang pangalawa lang niyang anak ang matigas ang puso at galit pa rin sa pagpapakasal niya kay Maya. Pero hangad niyang matuto na rin itong matanggap ang tanging nagbibigay ng saya sa kanya ngayon. Maya, wag na. Ayoko, nahihiya ako sa'yo. Saad ni Sherwin habang pinapalitan siya nito ng shorts. Pinalo naman agad siya nito. Ano ka ba naman? Umayos ka. Kitang may sakit ka nga, tinutulungan lang kita. Matatanda na sila, pero mas kita na kay Sherwin. Gayunpaman kahit ganoon, kailanman hindi siya iniwan ni Maya. Inaalagaan siya nito palagi. Nagagwapuhan ka pa ba sa akin? Nanginginig ang mga labi na tanong ni Sherwin. Tumawa naman si Maya. Abay, oo naman. Sinapo ni Sherwin ang mukha ng asawa. Pahalik nga ako. Kahit amoy expired na pulbo ka, Maya, mahal pa rin kita. Sinabunutan naman siya ni Maya. Natawa na lang si Sherwin. Tamang desisyon talaga na nag-asawa siya ulit. Ibinigay sa kanya ng Diyos si Maya para hindi maiwang mag-isa. At kahit mahirap pa ang natitirang sandali sa mundo, may kasama at nagpapasaya pa rin sa kanyang puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa paglalakbay sa buhay, ang isang kapareha ay hindi lamang isang kasama, kundi kasama din nating sumulat ng ating kwento. Lalo na kapag nagbabago ang mga kabanata at lumalaki ang mga batang sa atin ay nagmula. Hindi rin masamang magmahal ulit, malawak ang pag-ibig. Maaring magmahal ng iba na hindi nawawala ang pagmamahal sa una. Tandaan natin na ang muling magmahal ay ang paggalang sa mga aral ng nakaraan habang binubuksan ang ating mga puso sa mga bagong posibilidad ng kinabukasan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.